Okay, listen very carefully, student nurses. You have to get in touch with the CSWD head to get the list and choose one only barangay to serve. Okay, so additionally, remember to follow the criteria and limitations set by our school when selecting sa nakuha ba mga anak? Yes po. Yes, Yes po. po. Noted, Noted, ma'am. ma'am. So, naimbangal daw yung kapitan, opisyales, ken manangay dadaulo dito yung barangay. So, siyak ni mga Judy Doligan, ken kaduak da gito estudyante. Nag-aga po kami ti Lorma Colleges. Naimbag nga aldaw kada kayo, siyak ni Kap Francisco Dakapkap, Prangkolatan. Yaman kami tati barangay mi tinapilyo pagserbiyan. Pagyaman kami met apo kapitan ta si sasagana nga inawat na kami dito'y barangay yu. Sakbay ko mga mapantayo kapitan, mabalin bangay presentami pay BET plano tayo para itata. Sige lang, kaadwak nga mangidadaulo, dumngeg kayo naimbag. Guys, ang liblib pala talaga dito, no? Napapalibutan ng buntok, tagong-tago. Oo nga, kanina nagbahay-bahay tayo. Pansin ko na malalaki ang bilang ng isang pamilya sa isang bahay. At halos buntis mga kababaihan. May isang mag-aaral nga akong natanong kanina. Sabi niya yung school niya ay sa kabilang bundok pa raw. Tsaka wala ring maayos na hanap buhay ang karamihan ng mga tao dito. Pakinote na rin na karamihan sa kanila di makaintindi ng ibang lengguwahe aside from their dialect. Siguro nga dahil di accessible ang school. Wala rin akong makitang health facilities at water system. Walang supply ng malinis at safe na tubig. Marami pang mga problema. Try pa natin maghanap. So dito po tayo sa contraceptive sa condo. So nakakita na po ba kayo ng condo? Sino na po nakakita? Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat at andito po tayong lahat sa meeting na ito. Ngayon po, nais po sana namin pag-usapan ang mga health problems na aming napansin sa inyong lugar. At ang mga planong nais po naming gawin upang sa gayon ay magkaroon po ng good practice about health matters ang mga residente ng di magbiruk-birukan. Ang mga problemang nais po naming bigyang solusyon ay ang mga sumusunod po. Absence of health center, limited source of water, improper waste management, proper family planning, and of course po yung poor health status. Ang plano po namin ay magkaroon po ang inyong barangay ng mga health workers kung saan ay sila pong mangunguna sa pag-check ng mga health status po ng inyong mga residente. Kaya ngayon po ay magkakaroon po tayo ng eleksyon ng mga leader na kung saan ay sila po ang mangunguna sa pagtupad ng aming mga programa na aming inihanda. Sila po ang aming mga nakitang potensyal nung nagsasagawa po kami ng misyon. Ning, paano yan? Hindi pa kami handa at wala pa kaming kagamitan. Tutulungan po namin kayo na ilakad ang inyong mga kailangan sa opisina po ng ating syudad. Magkakaroon din po tayo ng seminar pang livelihood gaya na lamang po ng paggawa ng basahan at paggawa ng mga handcrafts na bagay gamit ang kawayan. At sasanayin din po namin kayo mula trainings, role plays at health teachings hanggang sa kaya nyo na po. Kumusta Uncle? May problema ba tayo sa programa natin? Maayos naman po ba ang response ng mga tao sa programa? Oo naman. Masaya sila na may pinagkakabalahan na sila ngayon gaya nung tinuro ninyo na paggawa ng mga basket o palamuti gamit lamang ang kawayan.
Marami na rin ang nag-uusap patungkol sa mga pag-pills o paggamit kondom dahil naliwagan na sila kung alin ang tunay sa sabi-sabi lamang. Nakita ko rin na halos wala ng basura sa gilid-gilid at nagustuhan ng mga bata yung mga librong iniwan ninyo. Salamat sa Diyos at ginagawa na rin yung 5 poso na pwedeng panggalingan ng tubig. At may mga gamot na sa barangay hall. Nakipag-ugnayan na rin kami sa mga iba't ibang sangay ng gobyerno upang lalo pa kaming bigyan ng pondo para sa water system, libreng gamot at check-up namin pang gagawin. Magpapadala rin na raw po sila dito ng mga RSU nurses next week. Na-enjoy nyo ba ang kupar nyo? Yes ma'am, sana meron pang susunod. Yeah, don't worry, meron pa yan. And I'll see you again in National Center for Mental Health.